feature mga independent o indie films sa Indie Film Festival dito sa Pilipinas ang aming handog. Panoorin ng Cinemalaya dito sa Tribe. Indie. Hinango sa salitang independent, na ang ibig sabihin ay malaya. Kung lalagyan mo ito ng salitang sine sa unahan, iyong makukuha ang pangalan ng pinakasikat na indie film fest sa Pinas, ang Cinemalaya. Sa kanyang ika-5 taon ay nakamtan na ng Cinemalaya ang pagkilala ng maraming tao, hindi lamang ng mga audience, kundi pati ang mga industriya ng mainstream ng pelikula. Kaya naman ang tawag nila dito ay The Big Small Film Festival. Ito ay ginaganap sa CCP tuwing buwan ng Hulyo. Cinemalaya is part of our Indie Month, which is late June to July, and Cinemalaya is the one for film. That month of our 40th anniversary is dedicated to our younger audiences. Kada taon ay nagkakaroon ng pagbabago sa Cinemalaya. Every new crop may improvements sa technicals. There's more confidence, more understanding of by the participants of the directions that Cinemalaya would like to take. So on its 5th year, I cannot say what is going to be different, but for sure that the films will be much different from last year. There are more mainstream actors who are now involved in some of the films, which is a good indication that the mainstream cinema is beginning to notice independent cinema. At take note, special ang Cinemalaya ngayon. This is a special year for Cinemalaya because it's our 5th year. So we're calling it Cinemalaya 5 because it's our 5th year already, and we have already reached the goals that we wanted to reach during the first Cinemalaya. So we just want to continue from here and perhaps extend the grant to other sectors. May 10 finalist para sa short film category. At meron din 10 finalist para sa full-length category. Karamihan sa kanila ay mga first-timers sa larangan ng pelikula. Ang iba naman ay na-inspire ng mga nakaraang Cinemalaya. Kaya nila ninais na sumali at pinalad naman silang matanggap. The main thrust of independent movies is kaya siya independent. Siguro kasi coin siya as something na ang filmmaker or yung artist ay independent of the commercial constraints. So, kumbaga mas may freedom ang artista, ang filmmaker, na gumawa ng isang pelikula na gusto niya. Kasi tama yung timing because I was ready to make another film. So, Cinemalaya ay pinakamalapit na competition. Okay. Well, last year, nung nanood ako ng Cinemalaya, ang gaganda ng mga pelikula. So parang I was inspired na to do one on my own. So parang kung kaya nila, baka kaya ko din. I was actually going to make a film no matter what. Yung friend ko nag-suggest sa akin to enter it. So, just if I'm gonna make it, sabi niya, I might as well win money or something if I win. So, that's why. When it comes to Cinemalaya kasi, the first thing that comes to my mind is the audience. So, I made it a point after making the film to join Cinemalaya so I'd get the audience that I want for a short film like mine. Yes, actually, this is my second time. So, last year, meron din akong entry sa short film din. So, yun, yung reason ko, it's to, lahat naman siguro, it's to contribute, makapag-contribute nung kahit papaano dun sa sinasabing upsurge ng movement ng mga filmmakers at film dito sa Pilipinas. Madami ang sumusuporta sa Big Small Film Festival. Isa na rito si Lilet Reyes, na siyang gumawa ng libreng ads para sa Cinemalaya 5. Yup, tama ang narinig ninyo. Libre ang mga ads na ito. First of all, because talaga, hilig ko ang pelikula. So, kung ano yung makakaya namin tumulong dito. Kasi, kailangan supportahan yung marketing niya dahil hindi naman siya well-funded. So, in our own small way, it's our way of helping the independent cinema industry by donating yung mga kaalaman namin ng advertising and production and how to promote Cinemalaya. Hindi lamang ads ang ginawa ni Ginoong Lilit para sa Cinemalaya 5.
Dahil sa kasikatan ng mga free online video streaming sites, naisipan din nilang gumawa ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 short films para lalo pang marami ang makaalam sa Cinemalaya. Kanila din opisyal na binuksan ang official website para sa Cinemalaya ngayong taon na ito. Muli na namang mapupuno ang bawat sulok ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas pagdating ng buwan ng Hulyo dahil sa Cinemalaya. At sa mga kasali sa kompetisyon, sana'y makamit ninyo ang inaasam na balanghay. Sana'y nasiyahan kayo sa